Ito na ang pagpapatuloy ng ating anime na pinamagatang Failure Frame. Sa una hanggang ika-6 na kabanata at nakilala natin si Mimori. Noong bata siya ay naging biktima siya ng pananakit mula sa kanyang stepfather. Isang araw ay nakasakay siya sa isang bus kasama ang kanyang mga kaeskwela para sa isang field trip. Sa hindi inaasahan ay bigla silang naglaho at napunta sa ibang mundo. Dito ay nakilala nila ang Panginoon na si Vicious. Ayon sa kanya ay isinaman silang lahat sa mundo na iyon upang maging mga hero. Sa isinagawang seremonya nito ay lumabas na si Mimori ang pinakamahina kaya't ipinatapon niya ito sa malayong lugar. Isinumpa ni Mimori ang Panginoon na babalik siya at maghihiganti dito. Ngayon ay alamin natin sa ika-7 at ika-8 kabanata ang mga sumunod na nangyari. Sa pagsisimula ng ika-7 kabanata ay may 3 kawal na nagpunta sa Ruins of Disposal. Isang kwintas ang nakita nila sa pintuan na dinaanan at pinaglabasan ni Mimori. Itinanong ng isang kawal kung ire-report ba nila ito sa Kingdom of Alien. Sinabi ng isang kawal na kahit i-report nila ang kanilang nakita ay wala ring maniniwala na may nilalang na lumabas mula sa dungeon na iyon. Sinabi nila na kahit isa ay wala pang tao na nakasurvive at matagumpay na nakalabas sa loob nun. Samantala ay busy naman si Mimori sa pagpili ng maskara sa isang syudad na hinintuan nila upang magpahinga. Itinanong ng tindero kung nagustuhan ba niya ang maskarang hawak niya. Ang tawag sa maskara ay Lord of Flies. Sa kabilang banda naman ay nakahiga si Ceres habang iniisip si Mimori. Sa punto na yun ay nahuhulog na ang loob niya rito. Pumasok sa isang tent si Mimori upang sukatin ang binili niyang maskara. Muli niyang naalala si Vicious. Sinabi niya na palapit na ang oras ng kanyang paghihiganti kaya't humanda ito sa kanya. Sa sumunod na eksena ay ipinakita ang isang palasyo na tinatawag na Magnar Kingdom. Ito ang White Citadel of Protection. Kasalukuyang nagpupulong ang mga kinatawan at matataas na pinuno ng iba't ibang kaharian. Kasalukuyan nilang pinag-uusapan ang biglaang pagkawala ng grupo ng Black Dragon Knights. Itinanong ni Sigmus kung may alam bang impormasyon ang Kingdom of Alien sa mga nangyari. Sumagot si Vicious at sinabi na kasalukuyang hinahabol ng grupong Black Dragons ang dating prinsesa na si Ceres Ashrain. Itinanong ni Alma kung ito daw ba ay ang dating Knight Captain ng Nia. Itinanong din niya kung mayroon daw ba silang clue kung saan ito nagpunta matapos ang nangyari sa Black Dragon Knights. Sinabi ni Jim na maraming nagkalat na dugo sa pinangyarihan ng insidente. Nabanggit din nila ang pagkamatay ng Holy Emperor of Nia na si Ortola. Sinabi nila na nasiraan ito ng ulo bago ito bawian ng buhay. Sinabi ni Vicious na malaking tulong sana ang magagawa ng Black Dragon Knight laban sa Great Demon Empire kaya't labis ang panghihinayang niya sa mga ito. Sinabi rin niya na mas malaking role na ang ginagampanan ng mga na-summon na hero ngayon. Nagsalita ang isa pang pinuno na si Falcon at sinabi na kapag dumating ang mga evil ay paniguradong mamamayani ang Kingdom of Alien. Napangiti dito si Vicious. Muling nagsalita si Sigmus at tinanong silang lahat kung naniniwala ba sila na kagagawan lamang ni Ceres Ashrain ang pagkamatay ng Black Dragon Knights. Walang nagsalita sa kanila. Isang kawal ang lumapit kay Sigmus at may ibinulong dito. Sinabi ni Sigmus na may isang grupo na mula sa Alza ang nag-claim na sila ang dahilan ng pagkamatay ng grupo ng Black Dragon Knights. Ang grupo nila ay tinatawag na Curse Magic Users of Ash-Inc. Bumalik na ulit ang eksena kay Milori at Ceres. Kasalukuyan silang naglalakad at nag-uusap. Sinabi ni Ceres na ang syudad na yun ang pinakamagandang lugar para makapaghanda sila sa mga susunod nilang lakad. Isang ingay ang narinig ni Mimori kaya't napalingon siya rito. Itinanong niya kay Ceres kung ano ito. Sinabi ni Ceres na ito ay ang Bloodsport Arena. Sinabi niya na nakikipaglaban ang iba't ibang mandirigma sa loob ng arena na iyon hanggang sa kahuli-hulihan ng kanilang buhay. Sinabi niya na ang tawag sa mga ito ay Bloodsport Warriors at nakakakuha ng reward at pera ang mga ito sa bawat panalo. Naisip ni Mimori na tulad ito ng mga labanan ng mga gladiator sa Ancient Rome. Nagpunta sila sa isang hotel at nag-inquire sila dito. Sinabi ni Ceres na para makatipid sila sa gastusin ay isang kwarto na lang ang kunin nila. Tinanong siya ni Mimori kung ayos lang ba na magkasama sila. Nahiya si Ceres kaya't tumalikod ito sabay sabi na walang problema kung magkasama sila. Matapos nun ay nagpunta muna sila sa isang kainan upang kumain. Kumalat na ang balita tungkol sa pagkamatay ng Black Dragon Knights kaya't marami ng usapin tungkol dito. Pinakinggan nila ang kwentuhan ng dalawang lalaki tungkol dito. Ayon sa kanila ay mag-isang kinalaban ni Ceres Ashrain ang grupo. Nasabi din nila na posibleng namatay rin sa labanan si Ceres. Biglang nabulunan si Ceres nang marinig iyon. Kaagad siyang binigyan ng tubig ni Mimori para maalis ito. Sinabi rin ng dalawang lalaki na ang grupo ng Ash-Int na gumagamit ng curse magic ang kumakalat na pumatay sa grupo ng Black Dragon Knights.
Nagtaka si Mimori kung sino ang grupo na yon. Maya-maya ay dumating ang isang grupo ng mga kalalakihan na tinatawag na Ancient Soldiers. Pinagtinginan sila ng mga tao sa pag-aakalang sila nga ang tumalo sa grupo ng Black Dragon Knights. Muling nagkwentuhan ang dalawang lalaki. Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit nila ang tungkol sa Witch of the Bos. Sinabi ng isang lalaki na ito ay isang dark elf na 10 taon na ang nakakalipas buhat ng huling may nakakita dito. Nilapitan sila ni Mimori at itinanong ang tungkol sa Witch of the Bos. Itinanong ng dalawang lalaki kung sino ba siya. Sinabi ni Mimori na maaari silang umorder ng 2 baso pa ng alak at samahan na din nila ng pagkain na gusto nila. Sinabi ni Mimori na siya na ang bahala sa bayad ng mga yun kaya't mabilis siyang pinaupo ng 2 lalaki. Sinabi ng isang lalaki na may isang nilalang sa capital na yun ang nakakita na sa Witch of the Bos at siya ay ang tinaguri ang Monroy's strongest blood sport warrior. Tinanong ni Mimori kung saan niya makikita ang nilalang na yun. Sinabi ng isang lalaki na makikita niya ito sa Bloodsport Coliseum. Sa pag-uusap nila ay biglang pumasok ang isang leopard na nababalot ng kalasag sa katawan. Tinapik ng isang lalaki si Mimori at sinabi na maswerte ito dahil ang tinutukoy nilang nilalang ay ang leopard na iyon. Ang pangalan niya ay Eve Speed. Nagpunta din siya doon upang kumain. Nilapitan din siya si Mimori at inalok na ililibre niya ito. Nagpakilala sa kanya si Mimori at nagpakilala rin naman ito sa kanya. Sinabi ni Mimori na narinig niya ang mga bali-balita tungkol sa kanya kaya't gusto niyang makausap ito. Nagsasalita pa si Mimori nang sabihin ni Eve na sabihin na nito kung ano ang kanyang kailangan kaya't nagulat si Mimori. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Mimori kaya't tinanong niya dito ang tungkol sa Witch of the Bos. Sinabi ni Eve na isa rin pala si Mimori sa mga naniniwala tungkol sa mga kuro-kuro na yon. Sinabi niya na nakapunta na rin siya sa lugar ng Land of the Golden-Eyed Monster kung saan nakatira ang Witch of the Bos ngunit hindi niya ito nakita doon. Habang nag-uusap sila ay nakikinig din si Ceres. Itinanong ni Eve kung bakit hinahanap ni Mimori ang Witch of the Bos. Sinabi ni Mimori na may mahalagang impormasyon siya na kailangang malaman kaya't gusto niyang makita ang witch na iyon. Sinabi ni Eve na ibang ruta na lang ang tahaki ni Mimori dahil masyadong mapanganib sa lugar ng Land of the Golden-Eyed Monster at maaaring 3 araw lang ang itagal niya doon. Nagpasalamat si Mimori dahil sa concern sa kanya nito. Sinabi rin ni Eve na bata pa si Mimori kaya't pagtuunan na lang niya ng pansin na pagyamanin ang kanyang buhay. Matapos nun ay tumayo na din at umalis si Eve. Tapos na din silang kumain kaya't lumabas na din silang dalawa. Sinabi ni Ceres na nagsisinungaling si Eve at napagtanto din naman iyon ni Mimori. Sinabi niya na nakakasiguro siya na alam ni Eve kung nasaan ang Witch of the Bos. Pagkabalik sa hotel ay nagulat si Mimori dahil hindi niya napag-uwian ng pagkain si Pigmaro. Dahil doon ay kinuha niya ang kanyang mahiwagang pouch na nagmula kay Vicious. Binigyan niya ng tinapay si Pigmaro na siya namang kinain nito. Pinagsaluhan nilang 3 ang tinapay at labis namang nasarapan dito si Ceres. Pinag-usapan ulit nila ang tungkol sa Witch of the Bos. Sinabi ni Mimori na kailangan nilang makakuha ng impormasyon sa nilalang na iyon sa pamamagitan ni Eve. Tinanong ni Ceres kung pupuntahan ba nila si Eve kinabukasan. Sumagot ng oo si Mimori. Napaisip bigla si Mimori kung bakit kaya nakikipaglaban sa Bloodsport Coliseum si Eve. Sinabi ni Ceres na marahil ay dahil sa malaking pera na nakukuha nila dito na maaaring ipambili nila ng kanilang kalayaan. Sunod nun ay ipinakita si Eve na kausap ang isang batang babae. Tinanong ni Eve kung ano ang kalagayan nito. Sinabi rin niya dito na maghintay lamang ito ng ilan pang mga araw at makakalaya na rin ito sa lugar na iyon. Bumalik ang eksena sa dalawa habang ipinapakita ni Ceres kay Mimori ang kapangyarihan at mga kakayahan nito. Gamit ang kanyang espada ay ipinakita niya kay Mimori kung paano makipaglaban. Pagkahinto niya ay itinanong ni Mimori kung paano naman ang gagawin kapag malapitan na ang laban. Sinabi ni Mimori na maaaring kailanganin din niya iyon sa oras ng kagipitan. Biglang umatras si Ceres at ibinukas ang kanyang mga kamay. Sinabi niya kay Mimori na atakihin siya nito. Inatake siya ni Mimori sa pamamagitan ng isang suntok at ipinakita niya dito ang tamang pag-ilag gayon din ang tamang pag-lock sa kalaban. Sinabi niya na sa pagkakataon na yun ay hindi na niya kailangan ng armas. Biglang tumulo ang pawis ni Ceres kaya't binitiwan niya si Mimori dahil nahiya siya rito. Humingi siya ng paumanhin kay Mimori dahil doon. Sinabi ni Mimori na kung nahihiya siyang lumapit dito ay ituro na lang niya ang tamang forma sa pakikipaglaban at doon na din natapos ang kanilang ensayo. Sa sumunod na eksena ay hawak ni Ceres ang damit ni Mimori dahil balak niyang labhan ito. Inamoy niya ito at labis siyang nabanguhan dito. Nagulat siya dahil sa kanyang ginagawa.
Hindi maitatanggi na nahulog na nga ang loob niya kay Mimori. Matapos ay natulog na rin siya habang hindi naman makatulog si Mimori kaya't binasa niya ang kanyang libro. Pinagmasdan niya si Ceres at sinabi na ang katulad ni Ceres ay larawan ng isang mabuting babae. Tumayo siya at kinuha ang nabili niyang maskara. Biglang nagising si Ceres dahil doon kaya't tinanong niya si Mimori kung bakit hindi pa ito natutulog. Sinabi ni Mimori na hindi pa siya makatulog. Dahil doon ay kinuha ni Ceres ang mga medical herbs na nasa loob ng kanyang bag at sinabi kay Mimori na pwede niyang inumin yun upang mabilis siyang antukin at makatulog. Sinabi niya na 3 klase ang mga herbs na yun at ang epekto ng isa doon ay pampagana. Kinuha rin ni Mimori ang kanyang bag at kumuha ng mga cube na pwedeng sabaw o soup. Nilagay niya ang cube sa isang tasa at nilagyan ito ng mainit na tubig. Tinikman iyon ni Ceres at nagustuhan niya ulit ang lasa nito. Namangha si Ceres dahil sa isang cube lamang ay kayanan nitong makagawa ng isang soup. Sunod noon ay inutos na ni Mimori kay Ceres na ilagay na nito ang mga herbs na kinuha niya. Nilagay ni Ceres ang herbs ngunit bigla itong kinabahan kaya't napadami ang lagay nito. Sinabi ni Mimori na siya na ang iinom sa soup na yun ngunit tumanggi si Ceres. Pagkainom nila ng soup ay sinabi ni Ceres na biglang na-relax ang kanyang katawan. Napatingin sa kanya si Mimori. Tinanong ni Mimori kung ang pampaganang herbs ba ang inilagay nito sa kanilang ininom na soup. Hindi ito naitanggi ni Ceres. Matapos nun ay nahiga na rin si Ceres. Bago ulit siya matulog ay tinanong niya si Mimori kung mayroon ba itong nais na gawin sa kanya. Mukhang gustong magpainit ng ating ninyo ngunit mukhang wala pang karanasan sa ganong mga bagay si Boss Mimori kaya tumanggi siya rito. Sayang idol, palay na sana ang lumalapit sa manok hehe. Sinabi ni Mimori kay Ceres na kailangan pa nilang mag-intel bukas kaya't pinatulog na niya ito. Kinabukasan ay nagtungo sila sa Bloodsport Coliseum. Nilapitan ni Ceres si Mimori at sinabi ang mga nakalap niyang balita dito. Napag-alaman nila na si Eve ay isang dating alipin. Ibinente siya ng umalipin sa kanya sa Coliseum. Dahil sa hindi pangkaraniwan ang mga leopard ay mabilis lang tinalo ni Eve ang una niyang nakalaban. Bukod pa ron ay hindi rin ito natalo sa lahat ng kanyang naging laban sa loob ng 3 taon. Sinabi ni Ceres na kinabukasan na ang pinakahuling laban ni Eve. Napag-alaman din nila na nakuha na ni Eve ang sapat na halaga upang mabili ang kalayaan nito. Lumapit si Ceres kay Mimori at ipinakita dito ang isang maliit na papel. Napag-alaman niya na makalipas ang 2 taon ay nagawa ng makuha ni Eve ang sapat na halaga para sa kanyang kalayaan ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pakikipaglaban. Itinanong ni Mimori kung bakit. Sinabi ni Ceres na may isang bata na gusto ring palayain si Eve kaya't nag-iipon pa rin ito ng sapat na halaga para mapalaya ito. Sinabi rin ni Ceres ang isang masamang balita na ayon sa datos ng Coliseum ay madalas na namamatay ang isang kalahok sa tuwing darating ang pinakahuling laban nito. Napag-alaman din niya na ginagawa ng may-ari ng Coliseum ang lahat upang madihado ang mga kampyon pagdating ng huling laban nito. Ipinakita si Eve na hawak-hawak at hinahasa ang sandata nito. Ngumiti si Mimori at sinabi na iyon na ang pagkakataon upang makuha nila ang loob ni Eve. Naglakad na silang dalawa upang bumalik ng hotel. Sinabi ni Mimori na popular ang pangalan ni Eve sa lugar na yun kaya't gagawin nila ang lahat upang mailipat ang trono nito sa iba. Itinanong ni Ceres kung tutulungan ba nila si Eve para sa huling laban nito. Itinanggi ito ni Mimori at sinabi na hindi na niya hahayaan na mangyari ang trahedya dahil mayroon siyang naisip na mas magandang plano. Kinahaponan ay pinuntahan nila si Eve. Anabangan nila ito sa isang lugar na walang ibang makakarinig. Sinabi ni Mimori kay Eve na nais niya ulit na makipag-usap dito. Muling sinabi ni Eve na wala siyang nalalaman tungkol sa hinahanap nito na Witch of the Bus. Sinabi ni Mimori na siya ay nagsisinungaling. Lumabas na din si Ceres at sinabi na hindi totoo ang mga sinasabi nito. Itinanong ni Eve kung sino ito at matapos ay hinawakan niya ang kanyang espada para depensahan ang kanyang sarili. Itinanong din niya kung ano ang kailangan ng mga ito. Sinabi ni Mimori na naroon sila upang tulungan ito. Nagulat si Eve sa sinabi ni Mimori. Sinabi ni Mimori na balak ng may-ari ng Bloodsport Coliseum na si Duke Zua na patayin siya upang matalo ito sa huli niyang laban. Itinanong ni Eve kung bakit gusto siya nitong tulungan. Sinabi ni Mimori na hindi niya hahayaan na mamatay ang nilalang na maaaring tumulong sa kanya upang makita ang Witch of the Bus. Binanggit din niya ang tungkol sa batang babae na tinutulungan nito. Biglang nagalit si Eve nang marinig niya iyon. Sinabi ni Ceres na alam nila na ang dahilan ng pakikipaglaban niya sa loob ng 3 taon ay upang iligtas rin ang batang babae sa pagkakaalipin nito. Tinanggal ni Eve ang pagkakahawak niya sa kanyang espada at nagpasalamat sa concern sa kanya ng dalawa.
Sinabi niya na hindi niya kayang talikuran ang huli niyang laban sa Bloodsport. Tinanong ni Mimori kung payag ba ito na kidnapan ang bata at umalis papalayo. Sinabi ni Eve na kapag ginawa niya iyon ay hahabulin at ipapahanap din sila ni Duke Zuan at magiging wanted din silang dalawa ng bata. Sinabi niya na hindi niya kayang gawin yun para sa bata. Sinabi ni Mimori na may alam siyang lugar na ligtas upang pagtaguan. Kinumbinsi niya si Eve at sinabi na pumayag na sa kagustuhan nito. Nangako siya rito na gagawin niya ang lahat at hindi siya papayag na mapahamak ang bata sa kanilang mga kamay. Tiningnan ni Eve ang dalawa. Sinabi niya na si Ceres ay may kakayahang makipaglaban ngunit si Mimori ay wala. Magpapaliwanag sana si Ceres ngunit pinigil ito ni Mimori. Sinabi ni Mimori na hindi siya sanay sa pakikipaglaban ngunit mayroon siyang mahika na kayang tumalo ng malalakas na kalaban. Sinabi niya na siya ang tumalo sa Skeleton King na namumuhay sa loob ng Mills Ruins. Sinabi rin niya na siya ang pumatay sa grupo ng Black Dragon Knights. Hindi agad naniwala si Eve at sinabi niya na imposible ang mga sinasabi nito. Upang mapaniwala si Eve ay itinaas ni Mimori ang kanyang kamay at nagcast ng paralyze dito. Nagulat si Eve dahil hindi siya makagalaw. Sinabi ni Mimori na wag nitong piliting gumalaw dahil magdurugo ang katawan niya kapag ginawa niya iyon. Sinabi rin niya na ang kapangyarihan na iyon ang ginamit niya upang patayin at talunin ang pinuno ng Black Dragon Knights na si Civet Gartland. Upang mas mapaniwala si Eve ay inalis ni Ceres ang kanyang hood at ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Ceres Ashrain. Nagulat si Eve nang makita niya yon. Sinabi ni Ceres na saksi ang kanyang dalawang mata kung paano tinalo ni Mimori si Civet Gartland. Sinabi ni Mimori na nasa kanya na lang yun kung maniniwala ito sa kanilang mga sinabi. Matapos nun ay inalis na ni Mimori ang paralyze kay Eve. Nagsalita si Eve at sinabi na hindi pa rin niya tatalikuran ang laban niya sa Bloodsport Arena. Sinabi niya na mas magiging masaya siya kung magiging malaya sila sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Tinanong ni Mimori kung nakakasiguro ba siya na palalayain sila ni Zuan kung mananalo siya sa laban. Sinabi ni Mimori na nakakalap siya ng mga balita na masama ang tao na iyon. Sumagot si Eve at sinabi na may tiwala pa rin siya sa mga pangako ni Zuan. Sinabi niya na tao pa rin ito at may kabutihan pa rin ito sa kanyang puso. Sinabi rin niya na hindi ipagpapalit ang kanyang tiwala sa mga taong kakakita pa lang niya kumpara sa matagal na panahong iginugol na niya sa Bloodsport Colosseum. Naisip ni Mimori na hindi na niya mababago ang isip ni Eve. Tinanong niya rito kung bakit nagpapaloko siya sa pamumuno ni Zuan. Sinabi rin niya na magdadasal siya para sa ikakapanalo ng kanyang laban. Matapos nun ay inaya na ni Mimori si Ceres para umalis. Tumalikod na sila at naglakad nang bigla silang pigilin ni Eve. Sinabi ni Mimori na lilisanin na nila ang lugar kinabukasan ng madaling araw. Sinabi rin niya na magkita na lang sila sa tulay kapag nagbago pa ang isip nito. Naiwan si Eve na iniisip ang mga sinabi ni Mimori. Sa kanilang paglalakad ay humingi ng paumanhin si Ceres dahil hindi niya sinasadyang sabihin ang totoong pagkatao nito kay Eve. Sinabi ni Mimori na mas naging convincing naman ang kanilang ginawa kaya't walang naging problema doon. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad ay nakita nila ang grupo ng Ashen Soldier na pinipilit na sumama sa kanila ang isang babae. Hinaharas din nila ang babae kaya't hinawakan ni Ceres ang kanyang espada. Pinigilan siya ni Mimori at sinabi na hindi niya kailangang makipaglaban sa mga iyon. Gumamit si Mimori ng berserk kaya't nasiraan ng ulo ang mga ito at sila ang naglaban-laban. Sa sumunod na eksena ay ipinakitang nakahiga si Eve habang iniisip ang mga sinabi ni Mimori. Naguguluhan pa rin siya kung totoo ang mga sinabi nito kaya't naglakad siya patungo sa kinaroroonan ni Zuan upang konfirmahin kung totoo nga ito. Pinakinggan niya ang pinag-uusapan ni Duke Zuan at ng isang lalaki. Sa kanilang pag-uusap ay nabanggit nila ang balak na pagpatay nila kay Eve. Nagulat si Eve nang marinig niya ito. Bukod pa doon ay narinig din niya ang masamang balak nito sa batang babae. Wala siyang balak na pakawalan ang babae bagkus ay balak niyang palakihin ito bilang maging parausan at kapag wala na itong silbi sa kanya ay ibebenta na niya ito. Nanggalaiti sa galit si Eve at isinumpa niya si Zuan dahil sa kanyang mga narinig. Naglakad si Eve papaalis ng palasyo na nag-iisip kung ano ang gagawin. Sa kanyang paglalakad ay nakita siya ng leader ng Ashen Soldiers na si Mawaji. Binati siya nito at sinabi na inaasahan niya ito para sa huli nilang laban. Pagpatak ng madaling araw ay nagtungo si Eve sa tulay na sinabi ni Mimori. Nagtaka siya dahil wala ang dalawa doon. Biglang dumating sina Mimori at sinabi na mukhang napaaga ang punta nito. Tinanong niya si Eve kung payag na ba ito sa kanilang kasunduan. Tumungo si Eve at sinabi na payag na ito na samahan siya patungo sa kinaroroonan ng Witch of the Boss.
Pagkatapos mag-usap ay pinuntahan na nila ang kinaroroonan ng batang elf upang kuhanin ito. Kasalukuyang nagpupunas ng lamesa ang batang elf habang kausap ng madro ng tagapagbantay ang isang lalaki. Hindi maganda ang turing ng babae sa bata dahil sinisigawan at sinasaktan din niya ito. Walang magawa ang bata kundi umiyak na lamang sa tuwing sasaktan siya nito. Humingi siya ng tawad kay Eve dahil wala siyang magawa upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Kasalukuyan pa rin siyang sinisigawan ng babae nang biglang pumasok si Eve. Hindi nagustuhan ni Eve ang ginagawa ng babae sa bata kaya't nilapitan niya ito at hinawakan ang kanyang espada. Yumuko ang babae at nagmakaawa kay Eve na huwag siyang patayin nito. Sinabi rin niya na hindi niya sasabihin kahit kanino man kung saan sila nagpunta. Binitiwan ni Eve ang kanyang espada dahil doon. Sinabi niya sa babae na kukuhanin na niya ang bata at ilalayo sa lugar na iyon. Muling nagmakaawa ang babae kay Eve. Umiyak din ito at humingi ng tawad sa mga hindi niya nagawang maganda sa bata. Dahil sa mabait ang bata ay tinanggap niya ito at nagpasalamat din sa pag-aruga sa kanya nito. Matapos nun ay biglang pumasok si Mimori suot ang kanyang maskara. Sinabi niya sa dalawa na mauna na ito at susunod na lamang siya. Kinausap ni Mimori ang molditang babae. Sinabi niya rito na hindi uobra sa kanya ang pagmamakaawang ginawa nito kay Eve. Tinuwanan lang siya ng babae at sinabi na huli na ang lahat para sa dalawa na makatakas pa sa lugar na iyon. Sinabi ni Mimori rito na hindi tama ang ginagawa niya na sinisigawan niya ng sinisigawan ang bata. Dahil doon ay muli niyang naalala ang ginagawa sa kanya ng kanyang stepfather. Sa sobrang galit niya sa matandang babae ay ginamitan niya ito ng paralyzed, poison at berserk ng sabay-sabay hanggang bawian na din ito ng buhay. Matapos nun ay nagtungo na rin si Mimori sa lugar na pinagkasunduan nila na kanilang pagkikitaan. Itinanong ni Eve kung ano ang ginawa ni Mimori sa babae. Sinabi ni Mimori na ginawa lang niya kung ano ang karapat-dapat sa dito. Tinanong niya kung ano ang lagay ng bata. Sinabi ni Eve na mabuti naman ang kalagayan nito. Nagpakilala ang bata bilang Lisbeth. Humingi ito ng pasensya dahil hindi niya alam ang kanyang apelyido. Nagpakilala rin sa kanila si Mimori. Sa punto na yun ay sinabi na rin ni Mimori ang kanyang tunay na pangalan bilang Mimori Toka. Nagpakilala rin sa kanila si Ceres Ashrain at sinabi na nagagalak ito na makilala silang dalawa. Nilapitan ni Lisbeth si Mimori at sinabi na hayaan lang sana siya nito na sumama kay Eve. Sinabi ni Mimori na delikado ang lugar na pupuntahan nila ngunit sumagot si Lisbeth na walang problema doon basta't kasama niya si Eve. Matapos nun ay ipinakilala na din ni Mimori si Pigumaro sa dalawa. Masaya at lugod silang nagpakilala para sa isa't isa. Nakalabas na sila sa loob ng tunnel. Pagkalabas doon ay itinanong ni Eve si Mimori kung bakit gusto niyang puntahan ang Witch of the Bus. Sinabi ni Mimori na may hawak siyang scroll na tinatawag na Scroll of Forbidden Magic at isa ang Witch of the Bus sa alam niyang may kakayahan na makabasa nito. Sa kanilang paglalakad ay sinabi ni Eve na mabuting tao si Mimori. Natuwa naman si Mimori sa mga sinabi ni Eve. Matapos nun ay sumakay sila sa dalawang kabayo. Habang nakasakay ay itinanong ni Ceres kung ayos lang ba sa kanya na isama ang bata sa kanilang lakad. Sinabi ni Mimori na walang problema doon dahil dadalhin naman niya ng ligtas sa Land of the Golden-Eyed Monster ang bata. Sinabi niya na malaking bagay sa kanila si Eve dahil nakasalamuhan na nito ang Witch of the Bus kaya't ito ang gagamitin nila upang makausap ng maayos ang Witch. Sinabi rin niya na may pakinabang sa kanila si Lisbeth dahil ito ay isang Dark Elf. Ang Witch of the Bus ay isa ring Dark Elf kaya't maaaring matuwa sa kanila ang Witch dahil iniligtas nila ang isang bata na kauri nito. Nabilib si Ceres dahil sa mga sinabi ni Mimori. Sinabi ni Mimori na una pa lamang ay plinano na niya ang mga bagay na iyon. Huminto sila sa pagtakbo dahil nakita nila na nalaman agad ng mga kalaban ang kanilang pagtakas. Sinabi ni Eve na kasalanan niya ang lahat dahil may nakakita sa kanya bago siya umalis patungo ng tulay. Humingi siya ng pasensya dahil doon. Sinabi niya na ang nakakita sa kanya ay ang pinuno ng Ancient Soldiers na si Malaji. Sinabi ni Eve na kuhanin nito si Lisbeth at iligtas na ito. Tumanggi si Mimori at sinabi na kahit na siya ang champion ng Bloodsport Colosseum ay hindi niya kayang harapin ng mag-isa ang mga kalaban. Tinanong ni Eve kung ano ang kanilang plano. Sinabi ni Mimori ka matatalo nila ang mga ito. Sinabi niya na maglalagay sila ng mga trap sa unahan ng mga ito. Pinatakbo nila ang dalawang kabayo at nilagyan nila ito ng mga kahoy na may apoy. Dahil sa ginawa nila ay napagtanto nila na nakaabang sa daraanan nila ang unang hukbo na kakalaban sa kanila. Sinabi ni Eve na ang unang hukbo na iyon ay ang hukbong sandatahan na hawak ni Zuan at ang sumunod na hukbo naman ay ang grupo ng Ancient Soldiers. Sinabi ni Mimori na kuhanin niya si Lisbeth at magtago sila sa isang lugar na hindi kalayuan sa kanila.
Kinausap naman ni Ming Ori si Ceres at sinabi ang plano niya dito. Bago umalis ay sinabi niya kay Eve na kung mag-aalanganin sila sa kanilang pwesto ay itaboy niya ang mga kalaban sa lugar na hindi sila madedehado. Pagkatapos nun ay isinuot ulit niya ang kanyang maskara at sinabi na simulan na nila aksyon. Dito na natapos ang 8 kabanata mga kapogi. Ongoing pa lang po ang anime na ito at kasalukuyan pa lamang na nasa episode 8. Muli ay abangan na lang po natin ang mga susunod na kabanata at salamat po ulit sa inyong panunood.